Send the light, the blessed gospel light. Sa umagang ito mga kapatid, ang sabi sa atin, be thankful for all the struggles you go through. They make you stronger, they make you wiser, they make you humble. Don't let them break you, let them make you. Opo mga kapatid, tayo po ay mapagpasalamat anuman po ang ating pong mga struggle natin sa buhay natin, na ating pong mga pinagdaraanan. Ano ho? At ang mga ito ay gagawin niya tayong malakas. Ano ho? Gagawin niya tayong matalino at gagawin niya tayong mapagpakumbaba. Yeah. Kaya huwag nating hayaan na masisira tayo, no, ng mga bagay na ito o ilulugmok tayo. Bagkus tayo ay gagawin niyang buo, malakas, ano, matibay, at panatag na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Nais ko po kayong anyayahan mga kapatid na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin, humingi tayo ng gabay ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat, sa maraming mga oras na nagdaan sa aming buhay. Hindi niyo po kami pinababayaan at bagkus patuloy niyo kaming ginagabayan, sinusustento ang aming pong pangangailangan, ang aming buhay at kalusugan sa mga sandaling ito, Panginoon. Bagamat kami po ay malalayo kami sa isa't isa, ay inyo kaming pinagsama-sama sa mga sandaling ito upang kayo ay aming pasalamatan, purihin ang iyong banal na pangalan, mag-aral kami at matuto kami sa inyo pong mga payo sa amin. Tulungan nawa po kami at gabayan ng banal na Espiritu. Linisin po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ang mga salita mong ito ay lalo pang makapagpatibay sa aming pananampalataya. Patuloy kaming mahanda sa malapit na pagdating ng aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin at pagpalain ng lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Good morning po muli mga kapatid at mga kaibigan. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa tulong at sa gabay at pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. The destiny of the false shepherds. Ang kapalaran ng mga bulaang pastor o tagapanguna ng kawan ng Diyos. Ang ating pong susing talata ay masusumpungan. Ginamit po ang Jeremiah chapter 25 and verse 32. Ganito po ang sabi niya sa New International Version. Weep and wail, you shepherds, roll in the dust, you leaders of the flock, for your time to be slaughtered has come. You will fall like the best of the rams. Ang sabi naman po sa magandang balita, Biblia, ganito po ang sabi sa atin. Tumangis kayo, mga pastol, umiyak kayo ng malakas, maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapangalaga ng kawan. Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan at papatayin din kayong gaya ng mga tupa. Matindi po mga kapatid. Ano ho? Ito pong prophesying ito na ginamit po ni Jeremiah. Kung atin pong titingnan ang context nito mga kapatid, ay sa panahon po ng Israel ay mayroon din pong mga tagapanguna na mga tagapanguna ng kawan ng Diyos, mga pastor, mga pari, mga saserdote, no, na hindi rin po mga kapatid, hindi rin po nakapagturo at nakagawa ng tama sa kanila pong gawain bilang inatasan ng ating Panginoon. Kaya po ang Panginoon ay kinondemn din sila. At sa ating pong kapanahunan mga kapatid, ito pong tinatawag na dual fulfillment of prophecy na darating ang araw, ang mga bulaang pastor ng kawan ng ating Panginoon
ay ganito rin po ang mangyayari sa kanila kung paano inilalarawan ng banal na kasulatan. Now, tingnan po natin mga kapatid, kung bakit ano ang layunin ng ating Panginoon na inilagay niya ang mga tagapanguna sa kanyang iglesia. Ano ang layunin ng Panginoon? Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa Efeso Kapitulo 4, ang talata po ay 11 at 12. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Efeso Kapitulo 4, talatang 11 at 12. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. Sa iglesia, mga kapatid, kaya ang unang iglesia na pinangunahan po ng mga apostol, yung Apostolic Church. Apostol at ang iba'y propeta. Kaya ang tunay na iglesia, mga kapatid, ay mayroon siyang propeta, na spokesman, spokesperson, ang bibig ng ating Panginoon. At ang mga iba'y ebangelista o tagapangaral, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ito po ay mga tinatawag na spiritual gift na ibinigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Anong layunin? Sa talatang 12, sa ikasasakdal ng mga banal. So ibig sabihin, mga kapatid, ito pong mga tagapagunang ito, ang number 1 na layunin ay upang gabayan ang kawan, ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga anak sa ikasasakdal ng kanila pong pananampalataya. Bagamat, hindi naman po yung tagapangaral ang magpapasakdal, ang Panginoon din ang magpapasakdal, kundi magi-inspire sa kanila at gagabay sa kanila. Pangalawa, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa ikatitibay, upang lumago ang iglesia at upang lumago ang pananampalataya ng ating pong mga kapatid. Now, alam niyo po, ang kaaway ay mayroon din pong inatasang mga tagapangaral. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, dito po sa 2 Corinto, Kapitulo, kung ang Panginoon ay mayroon po siyang inappoint, mga apostol, mga ebangelista, mga pastor, at marami pang ibang mga spiritual gifts. Itong si Satanas, mga kapatid, mayroon din po siyang inatasan. Dito sa 2 Corinto Kapitulo 11, ang talata po ay 13. Ganito po ang sabi sa atin, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa ng nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Kita niyo, mga kapatid, mayroon din po mga bulaang apostol ang kaaway. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro man ay nagpapakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Mga kapatid, medyo mag-ingat po tayo dito dahil ang kaaway din si Satanas ay mayroon din pong mga ministro. Ito pong mga ministro, mga pari, mga pastor, o anumang tawag dyan sa mga nangunguna sa mga iglesia o sekta, mga mananampalataya na ginagamit din ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay yan po ay mayroon pong kapanagutan. Mamaya, ididiin po natin yan, yung mga kapanagutan na yan. Subalit ang sabi po dito, ang kanila pong mga wakas ay masasang-ayon lamang sa kanila pong mga gawa. Hindi na po kasi, ang sabi po dito sa ipinagpatuloy ni Apostol Pablo, ang paglalarawan na yan dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 4.
Ano po ang sabi dito mga kapatid, itong mga bulaang mga tagapagturong ito? Timoteo Kapitulo 4, ang talata po ay 3. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga at magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang tainga at mga ibabaling sakatha. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, ano? Dahil ito pong mga bulaang mga tagapagturong ito ay ihiwalay po sila. Hindi na po nila titiisin yung magandang aral. Ano? Yung magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng tenga. Ayaw na po nilang naririnig ngayon. Naririndi na po sila. Alam nyo mga kapatid, marami po ako naririnig sa mga ibang mananampalataya. Yung mga tagapagturo nila, ang ganito ang katagang lagi po nilang binibitiwan. Yung utos na kayo ng utos. Ayan. Lagi na lang kayong utos, 10 utos, 10 utos. Ibig sabihin mga kapatid, parang naririndi na po sila. Parang nayayamot na rin sila. Kinayayamutan na nilang naririnig yung kapag yung mayroon pong naririnig na pangangaral na utos, 10 utos. Kayong mga ganitong pananampalataya, kayong mga sabadista, wala na kayong bukang bibig, kundi 10 utos, 10 utos. Alam nyo mga kapatid, kapag kayo ay may narinig na ganyan at pinawawalan na po ng bisa ang utos ng Panginoon, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. At lalong-lalo na, kapag yung mga leader ng simbahan, leader ng kapilya, leader ng anumang grupo ay nagsasabi na pinawawalang bisa na ang utos ng Panginoon. O kaya naman pinalitan na, binago na ang utos ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung gagawin gagawin ko yung tutulad na ako sa kanila, di wala ng kontrobersi. Kung aayunin natin yung karamihan na nagsasabi, wala ng utos, di wala ng pagtatalo. Kaya nga mga kapatid, hindi po pwede na yung utos ng ating Panginoon ay baguhin at pawalan na ng bisa o palipasin. Dahil itong mga taong ito ay hindi na po nila titiisin ang mabuting aral. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, binabago po nila. Alam nyo, mayroon pong sinasabi ang banal na kasulatan Ang sabi niya dito sa Apokalipsis, may babala po ang ating Panginoon. Ang sabi niya dito sa Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat na ito, ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng bayang banal na nasusulat sa aklat na ito. Kita niyo mga kapatid. Kaya nga kapag inaalis o pinalilipas natin ito, ay delikado mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Now, ang sabi dito mga kapatid, pagdating ng araw, ito, dahil ang ating pong pinag-aaralan ay nasa panahon tayo, inilalarawan sa atin kung ano yung magiging dulo ng buhay natin, ang bawat mananampalataya sa oras na ito, sa ating pinag-aaralan, nakafocus sa mga tagapangunguna ng iglesia, ng simbahan, ng mga kapalya,
ng mga kawan ng Diyos. Ito po mga kapatid, ano naman ang babala ng ating Panginoon? Ang babala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa Mateo Kapitulo 24, 3 beses po na binanggit ng ating Panginoon ang babalang ito. Talatang 5, Kapitulo 24 ng Mateo, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na nangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, ibig sabihin, bago dumating ang ating Panginoon, binibigyan ko lamang po kayo ng introduction bago tayo dadako sa ating pong topic ngayon. Ito yung mga introduction. Ito po, na una, marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Dadalhin ang pangalan ng ating Panginoon na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Talatang 11. At magsisipagbangon ang maraming bulaang propeta. Ang bulaang propeta, mga kapatid, yan ang tagapagsalita ng ating Panginoon. Kaya sino man yung daladala ang salita ng ating Panginoon, hindi lamang po pastor, hindi lamang yung propeta, tagapagpahayag ng salita ng ating Panginoon. At ang sabi dito, ang mahirap mga kapatid, ay ililigaw ang marami. Ililigaw ang marami. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Hindi porke dadala ang banal na kasulatan at nangangaral at magaling magsalita, mga kapatid, suriin po ninyo. Mag-aral po kayo mga kapatid. Kayo mismo ay pag-aralan ninyo, huwag po ninyong ilagay sa kanila pong pagpapasya at mga pananalita ang kaligtasan po natin. Dahil darating ang araw dito sa ating pinag-aralan ay delikado po, mga kapatid. Okay, suspense ko lamang itong mga sinasabi dito sa ating devotional. Pangatatlo, sapagkat may magsisilitaw ng mga balaang Kristo at mga bulaang propeta na mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang ng mga hirang. Alam niyo mga kapatid, ay napaka-delikado po nito. Hindi naman po sa nagtataas ng bangko, mga kapatid. Kung ako ay nagsasalita ako ngayon sa inyo, kung hindi ko sasabihin niyang totoo, ano pa yung saysay ng aking pong pagsasalita? Hindi naman po ako binabayaran dito, mga kapatid. Hindi ko naman po ginagawa ito para taasan ang aking pong allowance. At kung ako po ay hindi magsasabi ng totoo, ay ito po ay kapanagutan ko sa Panginoon. At kung ako po ay magsisinungaling, mga kapatid, at sasabihin yung mga bagay na madadaya kayo, ay titigil na po ako dito, mga kapatid, kung pandaraya lamang at sasabihin ko sa inyo ang hindi tama at ang hindi totoo. Mamaya ay titingnan po natin kung paano natin malalaman yung mga tao o yung mga bulaang propeta o shepherd o pastor, ministro o pari o saserdote, anuman yung tawag niyan sa mga simbahan na ipinangangaral ang salita ng ating Panginoon. Malalaman po natin yan, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi dito, ang babala ng ating Panginoon, narito ang isang masaklap. Tutungo na po tayo sa ating pong pinag-aaralan. Mateo Kapitulo 7. Ang talata po ay saan dito? Kapitulo 7. Talatang 21. Ganito po ang sabi. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit.
talatang 22, kapitulo 7 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw, sa araw na yaon. Tinitingnan ng Panginoon, itong tinutukoy ng ating Panginoon sa araw na yaon, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nang sabi, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalabas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipapahayag sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Mga kapatid, marami pong tatanggihan ang ating Panginoon, no? Na dati-dati, sa panahon na nabubuhay, itong mga taong ito ay tumatawag sa ating Panginoon. Panginoon, Panginoon. Hindi po ang sabi ng ating Panginoon, hindi ang lahat na nagsasabi at tumatawag sa pangalan ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng ating Panginoon, sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Amang nasa langit. Ngayon, ano ba ang kalooban ng ating Amang nasa langit, mga kapatid? Eto po, ang sabi po dito sa awit kapitulo 40, ang talata po ay 8. Narito po, mga kapatid, ang demarcation, ito yung pagkakilanlan ng mga tagapangaral, ng pastor, ng ministro, ng pari, o saserdote, o anumang pong tawag sa mga nangunguna ng mga simbahan, ng mga mananampalataya. Ang sabi, ito ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yan po, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapag naririndi na po ang mga tainga at ayaw na po nilang marinig yung tungkol sa kautusan ng ating Panginoon, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Kaya sabi ko sa inyo, kung ang lahat ng mga tagapagturo ng Biblia na sinasabi nila wala na ang utos, ay wala na pong controversy. Wala na. Aayunan na lang lahat yung kung ano yung pinatapatupad ng karamihan ay susundin natin, wala nang pagtatalo. Kung ang ipinatutupad ng simbahan, pangkalahatan, ay araw ng linggo, kung mangingilip tayong lahat ng araw ng linggo, saan pa ang controversy? Saan pa ang tunggalian, ang labanan? Pero hindi, mga kapatid, hindi papahintulot ng Panginoon na ang kanyang kautusan, yung kanyang kalooban, yung reflection ng kanyang karakter ay masira at dungisan at pawalang halaga ng taong nilikha ng ating Panginoon. Hindi po. Kaya nga't ang sabi dito, okay, dadako na po tayo dito sa mga quotation na galing po sa Great Controversy, page 654 up to 656. Ang sabi po sa atin dito ay ganito, ang ministrong ipinagpalit ang katotohanan. Ito po, ang ministro o pastor o pari o anumang tagapaguna na ipinagpalit ang katotohanan sa papuri ng mga tao. Ang mga papuri, ibig sabihin, yung pagsang-ayon ng mga tao. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, magbubuntun sila o mag-e-elect sila ng mga leader nila upang ang mga taong ito, kung ano yung gusto nilang naririnig, yun ang ipangangaral at yun ang ipatutupad. Alam niyo, mga kapatid, ang mga tao, ayaw po nilang nasusumbat ang kanila pong mga kasalanan. Kapag ang mga tao ay nakakarinig sila ng mga hapding mga salita
na tinatamaan sila sa kanilang mga gawang kasalanan, ay hindi po pakikinggan yan. Hindi pakikinggan yan. Pero kapag tinatamaan tayo sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin, nais ng Panginoon na tayo magbago. Kapag ang mga ministro, pari o anumang leader na ito, ipinagpalit ang katotohanan sa papuri ng mga tao at ay nababatid ngayon, ayan, ito na po, ay nababatid ngayon ang likas at impluensya ng kanyang mga turo. Kasi po yung mga leader na yan ay may impluensya po yan eh. May power to convince yan. Susunod sila ngayon. Maliwanag na ang mata niyang marunong sa lahat. Ibig sabihin, maliwanag na ang mata niyaong marunong sa lahat. Ang Panginoon, nakikita niya po yan, ay sinusubaybayan siya. Sino yung siya? Siyang tagapagturo. Ang Panginoon nakatunghay po sa akin ngayon, mga kapatid. Nababasa niya ang laman ng aking puso at laman ng aking pong isipan, mga kapatid. Alam ng Panginoon, sinusubaybayan niya siya na pagtayo niya sa pulpito, sa pagtayo niya sa pulpito, sa pagtayo niya sa mga altar, anumang pulpit yan, mga kapatid, sinusubaybayan ng Panginoon ang kanilang itinuturo. Yan. Sa pulpito, sa paglakad niya sa mga lansangan, at sa pakikisalamuhan niya sa mga tao sa iba't ibang anyo ng buhay. Ang bawat damdamin ng kaluluwa, una, mga kapatid, pansinin po ninyo, kung paano po sinusubaybayan ng marunong sa lahat ang Panginoon. Una, yung pagtayo niya sa pulpito. Pangalawa, yung paglakad niya sa lansangan. Pangatlo, yung pakikisalamuhan niya sa mga tao sa iba't ibang anyo ng buhay. Pang-apat, ang bawat damdamin ng kaluluwa. Panglima, bawat kanyang sinusulat. Kung marunong man siyang sumulat, mga kapatid, bawat salitang binigkas, alam ng Panginoon, sinusubaybayan niya po yan. Bawat kilos na nakaakay, bawat kilos na nakaakay sa mga taong nagtiwala sa isang kublihang ng kasinungalingan ay nakapaghasik ng binhi. Ito po, mga kapatid, kasi ito po yung paghahasik ng binhi. Kaya lang, ang paghahasik ng binhi, baka hindi po katotohanan. Ito ay kasinungalingan. At ngayon, ang sabi niya, ito na pong kapanahon na ito na darating. Ngayon, sa abat, waglit ng mga kaluluwang na nga sa palibot niya, mamasdan niya ang ani. Mga kapatid, darating nakita po, namamasdan niya ngayon ang ani niya. Yung kanyang isinabog na mga salita, lahat ng kanyang mga kinilos, lahat ng kanyang binigkas, pati na yung kanyang mga isinulat, at marami ang kanyang mga nakumbinsi. Mga kapatid, ang sabi dito, mga kaluluwang nasa mga palibot niya ngayon, ay namamasdan niya ang kanyang ani. Namamasdan niya ang kanyang mga resulta ng kanyang impluensya. Ano yun, mga kapatid? Makikita ng mga ministro at ng mga tao na hindi matuwid ang kanilang pakikiugnay sa Diyos. Eto na po, mga kapatid. Makikita ng mga ministro at ng mga tao na hindi matuwid ang kanilang pakikipag-ugnay sa Diyos. Makikita nilang naghimagsik sila sa may likha ng lahat
ng matuwid at banal na kautusan. Kita nyo mga kapatid, makikita na po nila ngayon yung kanilang ginawa na ito po ay naghihimagsik o naghimagsik sila sa may likha ng lahat ng matuwid at banal na kautusan. Kaya nga't ang sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, na wala na yung kautusan, lipas na ang kautusan, wala na ang Sabat, pinawalang halaga na po nila ang kautusan ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi ay nakita po nila yung po palang ginagawa nilang ito ay paghihimagsik, tuwirang paglaban, pagsalangsang sa matuwid at banal na kautusan ng may likha na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kita nyo mga kapatid. Now, ano mangyayari? Ang pagsasain tabi nila, mga kapatid, ang pagsasain sa tabi nila ng mga banal na utos ay nagbangon. Sinantabi ni po nila hindi na po nila pinahalagahan ang utos ng ating Panginoon. Ito po ay nagbangon ng libu-libong bukal na kasamaan. Ito po, nagbunga ito ng kasamaan, kaguluhan, puot at katampalasanan. Ano po yung katampalasanan? Kasalanan. Pero inyo mga kapatid, yung dahil sa impluwensya ng mga leader na ito, ng mga bulaang pastor na ito, mga bulaang ministro, mga bulaang pari, at mga bulaang leader ng simbahan o anumang tagapagturo, mga kapatid. Ito pong pagsasain sa tabi ay nagbangon ng libu-libong bukal na kasamaan, kaguluhan, puot, katampalasanan, hanggang sa ang lupa ay maging isang malaking larangan ng labanan. Buong mundo na po, mga kapatid. At isang lupang tigma ng kasamaan. Nang dahil nga po, ito pong maraming mga tagapagturong ito na walang itinuturo kundi yung kathang isip at yung papuri sa mga tao. Ipinagpalit po nila ang katotohanan sa papuri ng mga tao. Kaya, yung bang inihele-hele yung mga tao, yung mga members, ayaw nilang tamakan yung mga tiwali at yung kasalanan na ginagawa nila. At ngayon, ang sabi dito, ito po ay nagbunga, no? Nagbunga ito ng kasamaan, kaguluhan, puot at katampalasanan. Ito ang tanawing nahahayag ngayon sa mga nagsitanggi sa katotohanan at mas pinili nila ang kamalian. Paano po nila hindi pipiliin? Kasi yun ang sabi ng pastor. Yan ang sabi ng ministro. Yan ang sabi ng simbahan. Yan ang sabi ng pari. Tayo ay sunod-sunurin Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Binabawalan tayong magbasa ng Biblia. Kaya nga ang sabi dito, at mas pinili nila ang kamalian. Ito po ang mangyayari ngayon. Kapag pinili po nila ang kamalian, siyempre, mga leader yan susunod-sunod yan. Pero tandaan po natin, mga tagapanguna ng leader ng simbahan, leader ng kapilya, o ano pa mang mga pinangungunahan natin. Delikado po, mga kapatid. Walang wikang makapaglalarawan ng pananabik na nararamdaman
ng mga suwail at taksil sa tuluyang nawala sa kanya o sa kanila. Ang nawala sa kanila, ang buhay na walang hanggan. Kita nyo mga kapatid, idinidiin ko po talaga ito. No? Ngayon, dahil napili po nila yung sumunod kahit mali, dahil yan ang pinasusunod sa kanila kahit mali. Kaya nga po dito, walang wikang makapaglalarawan ng pananabik na nararamdaman ng mga suwail at taksil sa tuluyang nawalan sa kanila ang buhay na walang hanggan. Hindi na po sila makabuerta, mga kapatid. Ang ibig sabihin, kung mali yung kanila pong dinaanan, ay hindi na po sila makakabalik. Bakit? Nakapag-desisyon na po sila. Bagamat, mga kapatid, bagamat narinig po nila ang panawagan, bagamat narinig nila ang katotohanan, ay pinili po nila ang kamali. Ano po ang sabi dito? Basahin natin ang Kawikaan 14:2. Mayroong binabanggit. Kawikaan 14:2. Ano po ang sabi ng talatang ito? Pansinin po ninyo, kaya dapat maging matalino po tayo kasi kaligtasan po ito, mga kapatid. At ang kaligtasan ito ay buhay na walang hanggan. Ang kapalit po nito ay walang hanggang kapahamakan. 14:2. Ganito po ang sabi sa atin. Proverbs 4:2. 42, 4:2. Yung may daan. Kamali ako sa pagsulat. Siyang lumalakad sa kanyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon. Ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. Ay, Proverbs 14:12. Ayan, 14:2 ang nakalagay dito. Nagkamali po. Okay. Ito po, mga kapatid, 14:12. Kaya mag-ingat po tayo. Sabi dito, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daang ng kapahamakan, ng kamatayan. Kaya ito po yung sinasabi ko dito, mga kapatid. Ano po? Kaya nga hindi po na porke magaling magsalita, magaling magpatawa, magaling magpaiyak, maniniwala na po kayo. Kapag sinabi sa atin na wala na yung utos ng Panginoon, kapag sinabi na lipas na ang utos na yan, kapag pinalitan na ang utos, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Mag-aral tayo na mayroong daang tila matuwid sa tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kapag nasa dulo na tayo, mga kapatid, nakapag-desisyon na tayo, hindi na tayo makabalik pa. Kaya ang sasabihin, nakikita ng mga taong sinamba ang sanlibutan. Anong ibig sabihin? Nakikita na ngayon ng mga tao na sinamba ang sanlibutan o sinundan o pinaniwalaan ang karamihan o ang sanlibutan. Dahil sa kanilang mga talento, dahil sa kanilang kagalingan at mabubuting pananalita, ang mga bagay na ito sa kanilang tunay na kalagayan, nababatid nila ang kanilang iiwinala dahil sa pagsuway. Nababatid na nila ngayon. Nakikita na po nila ngayon, nauunawaan na po nila ngayon na iwinala dahil sa pagsuway at nangalugmok sila sa paanan nilang ang pagtatapat. Kanilang hinamak
at pinagtawanan ang kanilang inaming sila'y iniibig ng Diyos. Kita nyo mga kapatid? Sa gayon daw paraan, iniibig daw sila ng Panginoon. Binago na raw ng Panginoon. Ito po mga kapatid, ang susunod na paragraph. Nakita ng mga tao na sila'y dinaya. Nakikita na po nila ngayon kasi yung pong mga sinasabi po nilang kapayapaan, wala nang kapayapaan eh. Nalalantad na po ngayon ang kanila pong pandaraya at kasinungalingan na hindi po nila ipinangaral kung ano ang katotohanan. Nakita na ng mga taong sila'y nadaya. Inakusahan nila ang isa't isa ng pagdadala sa kanila sa pagkawasak. Inakusahan. Ang ibig sabihin, sinisisi na po nila ngayon. Ito pong mga bulaang mga pastor na ito, mga bulaang mga ministro, mga bulaang mga pari, mga bulaang tagapanguna ng simbahan. Kahit ano pang sisi mo, ano pang magagawa mo, nadaya ka na. Nakita na po ng mga taong sila'y nadaya. King pong Kapampangan, may pirait. Ay, masama, mahirap yung madaya. Kapag may pirait ka, wala na. Mga kapatid, wala ka nang magagawa. Lunukin mo na lamang yung karanasan mo. Charge to your experience. Pero mga kapatid, kapag yung destiny natin, yung ating pong wakas, nadaya tayo. Yung kaligtasan natin, nadaya tayo mga kapatid. Itong ating pagkawasak. Ngayon, ang sabi dito, ngunit nagkakaisa ang lahat sa pagpapataw ng kanilang pinakamapait na pagkondena sa mga ministro. Dati-dati, sunod-sunod rin sila, ano po? Pero nang makita na nila sa dulo, sa huling panahon, na sila po ay nadaya at nakikita nila ang pagkawasak at pagkaligaw at pagkapahamak ng kanila pong mga kaluluwa. Mga kapatid, ang sabi dito, sisisihin nila at ipapataw sa kanila ang pinakamapait na pagkondena sa mga ministro. No? Ang mga lilong pastor, no? Na naghayag ng magagandang bagay. Pinangunahan nila ang kanila pong mga tagapakinig sa pagwawalang kabuluhan ng kautusan ng Diyos. Kita nyo mga kapatid? Nakakapangilaabot po ito. Oh. Anong sabi? Pinangunahan nila. Pinangunahan nila ang kanilang mga tagapakinig, ang kanila pong mga members sa pagwawalang kabuluhan ng kautusan ng Diyos at pang-uusig ng mga nagpapabanal nito. Ang ginawa po nila, mga kapatid, ay pinawalang kabuluhan ang kautusan ng Panginoong Diyos at pagkatapos, yung mga nagpapabanal, nagpaparangal sa mga kautusan ng Panginoon, pinag-uusig sila. Kita nyo? Ngayon, ang kanilang kawalan ng pag-asa, inaamin ng mga gurong ito sa buong mundo ang kanilang panlilinlang. Kita nyo mga kapatid? Ang sabi dito, ngayon, sa kanilang kawalan ng pag-asa. Nasaan ang kanilang pag-asa, mga kapatid? Wala na. Inaamin ng mga gurong ito, ng mga tagapagturong ito, sa buong mundo, ang kanilang panlilinlang.
Alam niyo po mga kapatid, kung ako ay mandin lang sa aking kapwa, wag na akong uupo dito mga kapatid. Pananagutan ko pa kayo. Oh. Pero yun na nagsasakripisyo ako dito. Laking puyat, laking pagod po mga kapatid. Pagkatapos, lilinlangin ko lang kayo. Yung sarili ko na lamang sana ang pananagutan ko sa Panginoon. Huwag yung kaluluwa ninyo. Mahirap mga kapatid. Oo. Sasabihin ko po sa inyo. Yung lang sisisihin ka ng ibang tao. Abay, mahirap na po yun. Paano pa yung kaligtasan ng maraming tao? Oh. Kaya ito po ang sabi dito, ulitin ko po mga kapatid. Ulitin ko po mga kapatid. Ngayon, sa kanilang kawalan ng pag-asa, wala na po yung pag-asa nila mararamdaman po nila at nakikita na po nila na mali po yung kanilang inaral sa mga member na napakaraming mga members po, mga kapatid. Milyon-milyon. Inaamin nila ngayon, aaminin ng mga gurong ito sa buong mundo, ang kanilang panlilinlang. Ang mga tao ngayon, yung mga nalinlang, ang mga tao ay napuno ng galit. Ay, sino bang matutuwa, mga kapatid? Siyempre. Sino bang natutuwa kapag ikaw ba, kapatid, natutuwa ka kapag ikaw ay naloko? Natutuwa ka ba kapag ikaw ay nadaya? Naturalmente, mga kapatid, ang taong naloko, ang taong nadaya ay mapupuno ng galit. Mapupuno ng galit. Kaya lang, kahit magbat-bat ka, kahit magalit ka na magalit, wala nang magagawa. Tapos na mga kapatid Kami ay nawaglit. Ito na lang ang sasabihin ng mga taong puno ng galit. Kami ay nawaglit. Ang kanilang tangis. Ang kanilang tangis. At kayo ang dahilan ng aming pagkawasak. Kayo ang dahilan ng aming pagkapahamak. Paano nyo kami ililigtas ngayon? At sila'y bumaling sa mga huwad na apostol. Bumaling sila sa mga huwad na pastor. Ang mismong mga dating pinaka-humahanga sa kanila. Inahangahan itong mga pastor na ito Inahangahan itong mga ministrong ito Iginagalang po nila yung mga simbahan, yung mga pari, yung mga saserdote, o anumang mga iginagalang nila. Pinaka-humahanga sa kanila ang magpapahayag ng pinakakakilabot na sumpa sa kanila. Isusumpa sila, mga kapatid. Ang mga kamay na minsay nagpatong ng laurel. Ano yung laurel? Ito po yung bestowed award o praise o recognition. Itong mga kamay na minsan nagpatong ng laurel sa kanila ay itataas para sa kanilang pagkawasak. Ang mga tabak na dapat napapatay sa bayan ng Diyos ay gagamitin upang sirain ang kanilang mga kaaway. Saan mang dako ay may pag-aaway at pagdanak ng dugo. Kita niyo mga kapatid, magpapatayan na po sila. Sila mismo, magpapatayan na. Yung mga tabak na dapat ay itabak nila doon sa mga taong nag-iingat ng utos ng Panginoon. Sila ngayon ay magtatabakan. Ang sabi dito, pagdanak ng dugo, buong mundo na po ito. Kaya ito na po yung magiging universal chaos. Mga kapatid ko at mga kaibigan.
inilalarawan sa atin dito ng ating pag-aaral upang magsipaghanda po tayo. Ang Diyos ay hindi pabibiro. Kung anuman ang itinanim ng tao, siya din po ang kanyang aanihin. Ang akin pong maipapayo sa inyo mga kapatid. Una, gawin nating pastor ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil mayroon pong bulaang pastor ang kanyang kaaway na si Satanas. Pangalawa, mga kapatid, basahin po natin ang ating mga Biblia. Mag-aral po tayo, mga kapatid. Magsuri tayo. Ito po yung ating detektor ng lahat ng mga kamalian. Pangalawa, suriin po natin, pag-aralan natin, kaya Kapampangan, miyamasamas. Na? Miyamasamas tayang pag-aralan, suriin ng mataman kung sino man ang nagsasalita at nangangaral ng salita ng Diyos. Para hindi po tayo maloko, para hindi tayo madaya. Mahirap, mga kapatid. Ang kaligtasan natin ay nakasalalay sa relasyon natin sa Panginoon. Sana'y kung paano ang sinabi ni Haring David, ang sabi niya ay sa Awit Kapitulo 23, talatang 1, patuloy. Sabi niya, "The Lord is my shepherd." Ang Panginoon ang pastor ng aking buhay. Mga kapatid, siya magiging pastor natin, ang ating Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya. Pakinggan natin ang Kanyang mga payo, ang Kanyang mga salita. Mag-aral tayo sa Kanya. Matuto tayo upang magkaroon tayo ng ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. Today's church cannot remain faithful if it tolerates false teachers and leaves their teaching uncorrected and uncomforted. Yan po ang sabi ni Albert Mohler. Ngayon, ang sabi, ang mga simbahan, ang mga iglesia, ay cannot remain faithful. Hindi po mananatiling tapat. Kung hahayaan po nila yung mga huwad na tagapagturo at liliban sila, aalis sila sa kanila pong katuruan na uncorrected and uncomforted. Church, the greatest mistakes occur when the people of God honor what a leader says without examining that his instruction in the light of the Scripture. Tama po, mga kapatid. Yan po ang sabi ni Brian Chappell. The church's greatest mistakes. Kaya lang, kapag nagkamali po tayo dito, ay tayo po ay nasa point of no return na eh. No? Kaya ngayon pa po ay magsuri po tayo. The church's greatest mistakes occur when the people of God honor what a leader says without examining that instruction in the light of the Scripture. Paano natin magagawa po yun? Binabawal po tayong magbasa ng Biblia. Paano natin magagawa yun kung hindi pa inababasa sa atin ng Biblia? Wala yung Biblia sa atin. Kaya mga kapatid, talagang kailangan po nating gisingin, kailangan nating tawagan ang maraming mga tao na naririyan. Baka dumating ang panahon, mga kapatid, ay marami po ang maliligaw. Just because you meet them at church doesn't mean they are the one. Demons go to church too. Dahil nga ba ay natagpuan natin sila sa kapilya, sa iglesia? It doesn't mean they are too.
Hindi nangangahulugan na sila na, sapagkat ang demonyo ay pumapasok din sa simbahan, mga kapatid. Actually, yung panahon ni Job, ang kanyang mga anak ay nagpapasalamat, nagpupuri, no? Si Satanas din, mga kapatid, ay nandoon. Matindi, matindi. Matindi na po ang labanan, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo, magbasa ng banal na kasulatan. Kaya't wag nating ilagay sa sapalaran. Intentional. Alam natin, mga kapatid. Ipamuhay natin at magkaroon tayo ng matibay, lumalagong relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita upang hindi tayo mailigaw at maloko ng kaaway. Yan ang gawain ng kaaway. Linlangin, iligaw, at lokohin ang mga tao na nag-aantay sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at nais ko po kayong anyayahan kayo sa umagang ito sa mga sandaling panahon na natitira sa pamamagitan po ng pananalangin. Ano po? Tayo po ay sama-samang manalangin. Hilingin natin sa Panginoon na patuloy tayong gabayan upang hindi po tayo madaya ng kaaway. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat. Kami nagpapasalamat sa maraming mga aral at katotohanan at iminulat mo ang aming pong mga diwa sa katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy kaming gabayan ng iyong Santong Espiritu. Maraming mga bulaang, mga tagapagturo ng inyong mga salita. Tulungan po kami, Panginoon, upang hindi po kami madaya, hindi po kami malinlang, at hindi kami maloko, sapagkat ang kaaway ay gagawa ng paraan upang kaming lahat, ang mga tao na nabubuhay sa buong sanlibutan ito, ay kanyang malinlang. Huwag po ninyong ipahintulot, Panginoon, bagkus sa pamamagitan ng inyong pong mga salita, ay maunawaan po namin ang inyong banal na kalooban at masunod namin na may katapatan ang inyong pong mga kautusan. Pagpalain mo po ang mga salita mong ito. Aking idinadalangin ang lahat po ng aming po mga kaibigan, mga kapatid, kasama na po ng kanila po mga pamilyang kinakatawanan ng bawat isa sa amin. Mahal na Diyos, ipahintulot nawa po ng inyong banal na kalooban na sa tuwi-tuwi na kayo po ang maggabay sa amin, kayo po ang mag-ingat sa amin, magprotekta sa amin, at ganun din po, akahin niyo po kami sa mga aral na matutuwid, mabubuti at sa katotohanan. At ang mga katotohanan ito ang patuloy na magpalago sa aming pananampalataya. At magkaroon kami ng matibay, lumalagong relasyon sa inyo. Panginoon, pagpalain din po ang aming po mga kaibigan, mga kapatid, sa kanila pong mga pangangailangang material. Ipagkaloob ang masaganang pagpapala. At ganun din po kung may mga problema, may mga suliranin, may mga kalungkutan, Panginoon, nawa kayo po ang sumapat sa kanila sapagkat kayo po ang aming tunay na pastor ng aming buhay na hindi nyo po kami papagkukulangin sa ano pa mang kaparaanan. I-bless mo po ang bawat tahanan na nakapakinig ngayon, mga kaibigan po namin, mga kapatid. Ngayon pong umagang ito, Panginoon, amin pong itinatalaga ang aming pong mga buhay, ang aming pong mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo sa kanila pong pamamahinga sa gabing pagtulog. Iparanas mo po ang kapayapaan sa bawat isa. Maraming salamat po sa katiyakan na ang inyong presensya ang siyang aming maranasan at gagabay sa tuwi-tuwi na. Maraming salamat po. Patawarin po kami sa mga pagkukulang pa po namin at kasalanan. Alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. My heart's desire and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield.
Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan. Sana po'y patuloy tayong ingatan ng Panginoon sa buong maghapon ng ating pong paggawa. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo, mga kapatid, good night po sa inyo. Makapagpahinga po kayo ng matiwasay, mapayapa at ma-regain ang inyo pong lakas. At muli sa kinabukasan ay handa kayong gumawa sa inyo pong mga gawain. Maraming salamat po. At sa muli, magkita-kita po tayo bukas ng umaga. Ito po ang inyong lingkod at sa kasama sa paglilingkod, Sister Geraldine Miranda Meneses, Pastor Enrico Meneses na nagsasabi po sa ating lahat, mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos.